Lumabas kung sino matapang dyan! Hinahamon ko kayo! Ano? Ha? Walang matapang dito? Anton, halika nang umuwi. Magpahinga ka na lang sa bahay, nakakaya sa mga tao. Bitiwan mo nga ako! Isa ka pa ha? Ikaw ang umuwi sa bahay. Huwag mo kong pinapakialaman. Anton naman. Hoy! Saan pupunta? Dayo ka lang dito Anton, huwag mo naman sindakin ng buntis. Pasensya ka na, miss ha. Tumaan ka na. Sino may sabi sa'yo na pwede ka nang dumaan? May problema ba kung dadaan ako? Aba, mukhang hindi ka natatakot sa akin Pambihira ka, Anton. Kita mo ang buntis eh. Sige na, miss. Umalis ka na. Habang kaya ko pang pigilan ng asawa ko. Hoy! Hindi pa tayo tapos! Nakikiusap naman ako sa'yo, Anton. Umuwi na tayo. Kahit kailan, intrimitida ka rin babae ka Hindi mo na lang ako hayaan sa gusto kong gawin. Nakakaperwisyo na kasi sa mga taong ginagawa mo eh. Lumingon pa ako sa mag-asawa na patuloy sa pagtatalo. Ilang sandali pa dumating na rin ng mga barangay tanod. At sa kanila binitbit ang lalaking nag-aamok. Pilit itong kumakawala sa hawak ng dalawang lalaki. At umiiyak din ang asawa nito. Naiiling na lang akong naglakad na pauwi sa bago naming bahay ni Claudio. Pagdating sa amin, bumababa na sa may bubungan ng asawa ko. Marami kasi siyang kailangang ayusin sa lumang bahay. Naminana niya sa matandang binata na tiyuhin niya na namatay nung nakaraang taon. Maaga na kitang pinuntahan para dalahan ng pagkain. Oh, pawis na pawis ka. Halika, pupunasan kita. Salamat. Maaga pa lang kasi matindi ng sikat ng araw. Tapos mo na bang ayusin ang bubong? Oo, natapalan ko na yung butas. Kaya hindi na tayo mag-aalala kapag dumating ang tag-ulan. Ang mabuti pa, kumain ka na muna. Sabayin mo na ako sa pagkain. Marami naman tong dala mo Sige, kukuha lang ako ng tubig na maiinom natin. Sinarili ko na lang ang nangyari kanina. Ayoko lang kasing palakihin pa ang issue. Kararating lang namin nung isang araw. Galing pa kami ng Maynila. Parehong call center ang trabaho namin ng asawa ko. Magkaiba nga lang ng kumpanya. Nung magpakasal kami, pareho kami nagdesisyon na tumigil na ako sa pagtatrabaho at sa bahay na lang. Pareho na rin kasi kami may edad at gusto na naming magkaroon ng anak. 4 na buwan na nun ang tiyan ko. Nang bigla naman nagsara ang kumpanyang pinapasukan ni Claudio. Kaya nagpasya na lang kaming umuwi sa probinsya nila dito sa Tarlac. Ano pa ba ang kailangan ayusin sa bahay ng tiyuhin mo para makalipat na tayo? Sa Lunes na kasi ang unang araw ng trabaho mo sa pinapasukan ng kuya mo. Aayusin ko lang yung mga lock sa bintana at pinto. May kalumaan na nga lang talaga ang buong bahay. Ayos lang yan. Pwede naman natin ipaayos ng unti-unti ang bahay Dito natin bubuuin ang pangarap nating pamilya. Araw ng Sabado nang makalipat kami sa bahay ng tiyuhin ni Claudio. Tinulungan din kami sa paghahakot ng gamit ng kapatid ng asawa ko, na si Kuya Boyet. Maging ang asawa nitong si Ate Michelle at nag-iisa nilang anak ay naroon din. Hindi nga lang tumutulong sa pagbubuhat ng mabibigat ang bilas ko. Dahil bawal dito. May edad na rin kasi sila nun ni Kuya Boyet na magkaanak. Sa pagkakaalam ko, nasa 34 na nun si Ate Michelle nang mabuntis. Mula nun humina na ang katawan niya at naging masasakitin pa. Kaya gustuhin man nilang sundan ang anak na si Kay. Nag-aalala naman si Kuya Boyet sa kalusugan ng asawa. Hindi ko rin tuloy maiwasan na mag-alala sa kalagayan ko. Mahigit 30 na rin kasi ko ngayon. Ang lalim yata ng iniisip mo Hindi mo ba gusto na nakalipat na tayo? Hindi naman tungkol sa bahay ang iniisip ko. Ano pala? Itong pagbubuntis ko. May nararamdaman ka ba? May sumasakit ba sa'yo? Wala naman. Naisip ko lang kasi yung nangyari kay Ate Michelle mula nung manganak siya. Ay, baka kasi maging katulad din niya ako kapag nakapanganak ako. Magkaiba naman kayo Sabi ni Kuya Boyet,
Noon pa raw talaga mahina na ang pangangatawan ni Ate Michelle. Ayaw na nga sana daw niya magbuntis to. Kaya lang mapilit daw si ate. Kahit isang anak lang daw. Malungkot naman kasi kung wala silang anak. Kaya siguro kahit delikado, pinilit pa rin ni Ate Michelle na magbuntis. Basta ikaw, sundin mo lang yung mga bili ng doktor. At inumin mo ang mga vitamins na inireseta sa'yo. Magiging maayos kayo ng anak natin. Oo naman, gusto ko yatang maging malusog ang magiging anak natin. Dumating ang araw ng Lunes. Maaga kong gumising para ipagluto ng almusal at babaunin ni Claudio. Habang nasa banyo pa siya, inilabas ko naman ang polo na isusuot niya para maplansya. Sakto namang palabas na siya ng banyo. Sumabay na rin ako sa pag-aalmusal niya. Pasado 6:00 pa lang noon nung umalis si Claudio papunta sa trabaho. Dahil maaga pa naman, nahiga muna ako sa mahabang sofa para umidlip sandali. Nagising lang ako na makarinig ng pagtatalo sa kabilang bahay. Halos dikit na kasi ang pader namin. At yari lamang to sa tabla kaya naman dinig na dinig ang pag-aaway sa kabila. Hindi ko man gustong makinig. Sa lakas ng mga boses nila, hindi ko na rin maiwasan na makinig. Kaya ako minamalas sa sugal dahil sa'yo eh. Malas ka sa buhay ko! Maawa ka naman sa akin. Tama na. Anong tama na? Pagkatapos kong matalo sa sugal ng dahil sa'yo, magmamakawa ka sa akin ngayon? Huh? Itong sa'yo! Ano? Siguro naman magtatanda ka na. Sa susunod na puntahan mo ulit ako sa sugalan, hindi lang yan ang aabutin mo. Nag-aalala lang naman ako sa'yo dahil 2 araw ka nang hindi umuwi. Kahit 1 linggo pa akong hindi umuwi, wala kang pakialam. Buwisit ka talaga sa buhay ko eh. Nagsisisi ako kung bakit ba kita pinakasamahan. Mukhang binubugbog ng lalaki ang asawa nito. Kung pagbabasihan ng mga narinig ko, hindi ko maiwasang mahabag sa babae. Kahit hindi ko pa siya nakikita. Hanggang ng mga sandaling yun, umiiyak pa rin siya. Umalis na rin yata ang asawa. Hindi ko na kasi naririnig ang boses nito. Nung umuwi ng hapon si Claudio, gusto ko sanang ikwento rito ang narinig ko sa kapitbahay namin. Pero halata sa kanya ang pagod. Kaya hindi ko na lang siya inabala sa pamamahinga niya. Sunod na umaga narinig ko na naman ang pagtatalo sa kabilang bahay. Minsan bumili ako sa may tindahan at narinig ko sa mga tambay doon. Nalasenggo nga raw at sugarol ang lalaki. Madalas daw nitong sakta ng asawa. Dahil maaliwalas naman ang panahon, naisipan kong tumambay sa labas ng bahay namin. Noon din lumabas ang babae sa kabilang bahay. Hindi ko naitago ang pagkagulat ko nang makilala ko siya. Maging siya man ay ganun din ang reaksyon. Oh, dito ka pala nakatira, miss. Oo. Ilang araw pa lang kaming nakakalipat. Nung minsan nga nakita ko may ilaw sa sala, akala ko nga nagmumulto yung dating may-ari. Kaano-ano mo pala si Mang Ipe? Tiyuhin siya ng asawa ko. Sa kanya inihabili ng bahay na yan. Si Claudio ba ang tinutukoy mong asawa mo? Oo. Hindi na nga nakakapagtaka na sa kanya ipamana ang bahay na yan. Siya kasi ang paborito nitong pamangkin. Ay, oo nga pala. Ako si Marisa. Ako naman si Amor. Akala ng mga taga rito hindi na makakapag-asawa yan si Claudio. Wala kasi kami nababalitaan na nobya niya eh. Sa Maynila po kami nagkakilala. At doon na rin po kami nagpakasal. Iyan pa lang ba ang anak niyo ni Claudio? Oho. Ang ganda mong buntis. Baka babae magiging anak niyo. Swerte ni Claudio nakabingwit ng maganda. Salamat po sa papuri. Pasensya ka na pala nung nakaraan ha. Lasing lang kasi si Anton nun eh. Wala na po yun sa akin. Kalimutan na lang po natin yun. Una palang magaan na ang loob ko kay Ate Marisa. Tuwing wala ang asawa niya, malimit siyang dumayo sa akin para makipagkwentuhan. Kung ano-ano rin ang dinadala niya sa akin.
Katulad ng araw na yun, may dala siyang sari-saring gulay. Sariling tanim daw niya yun sa garden niya. Marami naman daw kaya naisipan niyang dalhan ako. Ang dami mo naman pong dinalang gulay sa akin, ate. Mainam yan sa buntis para maging malusog ang baby mo. Naparami nga ang pitas ko sa talong eh. Kung bawal sa'yo, sa asawa mo na lang ipaulam ha? Bakit naman po bawal? Di ba sabi daw kapag kumain ng buntis ng talong magkakaroon daw ng malaking balat na itim sa muka o sa ibang parte ng katawan ng sanggol? Ah, hindi naman po ako naniniwala sa mga pamahiin sa pagbubuntis eh. Paborito ko nga po yan eh. Pareho pala tayong hindi masyadong mapamahiin kapag nagbubuntis. Nasaan nga po pala ang mga anak nyo? Ha? Nasa probinsya namin. Mga malalaki na rin. Mabuti po okay lang sa asawa ninyo na nasa probinsya ang mga anak ninyo. Oo naman. Mas maigi kasi ang buhay doon kaysa dito sa atin eh. Saan po ang probinsya ninyo, Ate Marisa? Kung hindi po ninyo mamasamain ang pagtatanong ko. Taga Borongan, Samar ako. Ho? Taga doon din po ako. Ang pagkakataon na naman. Kaya pala una pa lang magaan na ang pakiramdam ko sa'yo. Saang barangay ka? Umuuwi ka pa ba sa atin? Sa Barangay Baras po ako. Matagal na po akong hindi nakakauwi doon. Huling uwi ko po nung namatay ang lola ko. Na nagpalaki sa akin. 7 taon na po ang nakakalipas. Kami naman sa alang-alang. Malimit po siguro kayo umuwi para dalawin ang mga anak ninyo. Ha? Matagal na rin akong hindi nakakauwi Siguro mahigit 10 taon na rin. Mahal kasi ang pamasahe. Hindi po ba ninyo namimiss ang mga anak ninyo? Syempre namimiss. Lagi ko naman silang tinatawagan Tsaka ayos lang sa kanila ang ganon. Parang hindi ako kumbinsido sa dahilan ni Ate Marisa kaya hindi siya nakakauwi sa kanila. Umiiwas din siya ng tingin sa akin. Kaya naman alam kong meron siyang tinatago. Hindi na rin ako nag-usisa pa. Baka kasi may malalim siyang dahilan kaya ayaw niyang pag-usapan. Mas maaga rin siyang nagpaalam na uuwi. Dahil kailangan pa daw niyang ipagluto ang asawa na uuwi naman sa tanghali. Nung dumating si Claudio, nagulat ito nang makita na marami kaming gulay sa lagayan. Saan galing yung mga gulay mo? Ibinigay yan ni Ate Marisa kanina. Yung kapitbahay natin? Oo, kilala mo ba siya? Oo naman, napakabait nun Kabaliktaran nga lang nung asawa. Lagi ngang nandito Nakikipagkwentuhan lang naman. Mabuti nga para hindi ako mainip. Okay naman sana si Ate Marisa. Wala namang problema sa akin na makipaglapit ka sa kanya. Kaya lang, iniisip ko yung asawa Iba kasi ang ugali nun. Meron na akong hindi sinasabi sa'yo Madalas kong marinig na binubugbog si Ate Marisa ng asawa niya. Hindi na talaga magbabagong taong yun. Lahat na yata ng bisyo nasa kanya at sama ng ugali. Naaawa nga ako kay Ate Marisa Hindi ko naman mabuksan ang topic na yon kapag nandito siya. Baka kasi isipin niya nangingialam ako. Huwag ka na lang mangialam sa kanila. Away mag-asawa yun Baka mamaya madamay ka pa. Hindi normal na away mag-asawa yun. Halos patayin na niya si Ate Marisa sa bugbog Si Ate Marisa naman kasi ang problema Nag-usap na ang mga yan sa barangay. Pero hindi pa rin niya hiniwalay ng asawa niya. Hihintayin pa yata niya magpantay ang mga panya Huwag naman sana. Magkababayan pa naman kami ni Ate Marisa. Taga-Samar din pala siya? Oo, kaya siguro magaan ang loob namin sa isa't isa. Ang pagkakataon nga naman. Dito ka pa talaga nakatagpo ng kababayan mo at kapitbahay pa natin mismo. Habang naghahaponan kami mag-asawa, narinig namin ang galit na boses ng asawa ni Ate Marisa. Ilang sandali lang naririnig na namin ang pagpalahaw nito. Batid namin na sinasaktan na naman siya ng asawa. Nawalan tuloy ako ng ganang kumain. Ganun din si Claudio. Ang tanging nasambit lamang ng asawa ko ay masasanay din kami sa ingay sa kabilang bahay.
Kinabukasan walang pasok si Claudio. Niyaya ko siyang pumunta sa bahay ng kapatid nito. Bagong panganak kasi ang alaga nilang aso. Nangako si Ate Michelle na bibigyan ako kapag kumakain na ang mga tuta. Maghapon din kaming nandun. Kung hindi nga lang ako nahihiya, yayayain ko nang umuwi nung tanghali si Claudio. Gusto ko kasing alamin ang kalagayan ni Ate Marisa. Nang makauwi kami, dala na namin ang tutang hiningi ko. Dahil kulay puti yun, pinangalanan ko na lang ng Whitey yun. Habang nasa silid nga pinapakiramdaman ko si Ate Marisa sa kabilang bahay. Wala din kasing ilaw, kaya nag-iisip ako kung may tao ba. Iniisip mo na naman ba ang kapitbahay natin? Nag-aalala ako para kay Ate Marisa. Baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Sinabi ko naman sa'yo, huwag ka na mangialam sa problema nila. Wala man lang bang nagmamalasakit na taga rito kay Ate Marisa? Nagsawa na siguro sila sa kapapayo sa kanya at pagtulong. Siya nga yung may problema eh. Ayaw niyang hiwalayan ng asawa niya. Uy, sige na. Mabuti pa matulog na tayo. Huwag ka magpuwet kakaisip sa kapitbahay natin. Baka kayo naman ang anak natin na mapasama. Tahimik na lang akong sumunod kay Claudio. Humiga na ako sa tabi niya. Malalim na ang paghinga niya. Samantalang ako nananatili pa ring gising. Kinabukasan maaga na naman ako naghanda ng almusal ni Claudio. Hinatid ko pa siya hanggang tarangkahan namin. Nang hindi ko na natatanaw ang motor niya, tsaka naman ako nagtungo sa kabilang bahay. Matagal din akong kumatok bago may nagbukas ng pinto. Napasinghap ako nang makita ko ang kalagayan ni Ate Marisa. Puno ng pasa ang mukha at braso nito. Halos nakapikit na ang isang mata nito. Putok din ang labi na may natuyo pang dugo. Tinigilan ko lang ang sarili ko na mapaiyak sa matinding awa rito. Anong ginagawa mo dito? Kukumustahin lang sana kita, te. Nakita mo na ako. Hindi ko na siguro kailangan sagutin ang pangangamusta mo. Makakaalis ka na. Teka lang, Ate Marisa. Huwag mo naman akong pagsarhan ng pinto. Gusto ko lang makatulong. Baka kailangan mo nang makakausap. Sige, tuloy ka. Hindi ka nga lang pwedeng magtagal at baka biglang dumating si Anton. May gusto ka bang inumin? Wala, ate. Ayos lang ako. Katatapos ko lang din naman mag-almusal. Tara sa garden sa likod. Doon ako lagi nagpapalipas ng oras eh. Nagpatiuna na si Ate Marisa. Sa pinto sa may kusina kami dumaan. Malawak pa lang taniman nito ng mga gulay. May ilan pa ako nakitang puno ng saging. Pagtingin ko sa kanya, nakatitig siya sa akin. Siguro sobrang bigat na talaga ng dinadala niya. Kaya napahagulgul na lang bigla. Lumapit naman ako at niyakap ko siya habang hinahagod ang likod niya. Hinayaan ko lang siya hanggang siya na mismo ang kumalas. Nabasa ako tuloy ang damit mo. Ayos lang yan, te. Huwag mong pigilan ng pag-iyak. Lalo lang bibigat ang dalahin mo sa dibdib. Salamat ha. Sa totoo lang eh. Para na akong mababaliw dahil wala akong mapagsabihan ng mga problema ko. Alam ko na wala ako sa sitwasyon para sabihin ito. Bakit hindi mo pa kasi hiwalayan ang asawa mo? Hanggang kailan ka magtitiis? Hindi ko kayang iwan siya, amor. Ganun mo ba siya kamahal para tiisin na lang ang lahat ng pananakit niya sa'yo? Hindi mo ako maiintindihan. Sa totoo lang, ayokong intindihin ng mga katulad mo na hinahayaan lang na abusuhin ng mga asawa. Kasi nandiyan na si Anton. Narinig ko yung tunog ng motor niya. Kailangan mo lang umalis. Pumasok ulit kami sa loob. Pero nakita na namin ang asawa nito na malapit na sa may pinto. Mabilis akong pinapasok ni Ate Marisa sa isang kwarto. Binilinan pa niya ako na huwag gagawa ng anumang ingay. Inayos pa ni Ate Marisa ang sarili bago sinalubong ang asawa.
Nasalubong na naman ng kilay. Kumusta ang lakad mo? Malas na naman. Bakit ba araw-araw na lang ako minamalas? Bumawi ka na lang sa susunod. Akin na yung perang tinatago mo dyan. Wala akong pera dito, Anton. Huwag ka nang magsinungaling. Nakausap ko si Aling Bebang. Malaki pa lang ibinayad niya sa'yo sa mga gulay na ibinenta mo sa kanya eh. Anton, pambayad kasi natin yun ng ilaw. Baka maputulan na tayo. Gumawa ka na lang ng paraan kung paano ka makakadiskarte ng pambayad sa lintik na ilaw na yan. Ibigay mo na sa akin sabi. Ano? Huwag mo nang hintayin na mapuno pa ako sa'yo. Pero Anton, nang magmatigas pa rin si Ate Marisa, nakatikim siya ng sampal mula sa asawa. Sa pilitan na rin kinuha sa kanya ang pera. Kahit anong pagmamakaawa niya na wag kunin. Itinulak lang siya nito na dahilan para matumba siya. Tuluyan na rin nagalit ang lalaki. Makailang ulit pa nitong sinipa si Ate Marisa. Sa susunod, kapag sinabi kong ibigay mo ang perang hinihingi ko, ibigay mo kaagad. Para hindi ka nasasaktan ng ganyan. Kapag hindi na naman kasi ako nakabayad ng kuryente, magagalit ka pa rin naman sa akin. Sasaktan mo din ako. Kaya nga gumawa ka ng paraan kung saan ka kukuha ng pambayad ng kuryente natin. Siguraduhin mo lang, hindi tayo mapuputulan. Dahil kung hindi, lagot ka sa akin. Wala na ka kasi magpautang sa akin. Hindi ko naman kasi nababayaran eh. Hindi ko na problema yon. Tabi dyan! Anton! Anton! Ibalik mo na yung pera! Hindi ako makapaniwalang sa maliit na bagay. Nagagawa ng lalaki na saktan ng ganun si Ate Marisa. Nang matiyak na wala ng asawa niya, tsaka lang ako lumabas ng kwarto. Gusto ko pa sanang gamutin ang sugat ni Ate Marisa. Pero pinauwi na niya ako. Baka daw kasi malaman ng asawa nito na nagpunta ako sa bahay nila. O di kaya may magsumbong na kapitbahay. Dama ko sa panginginig ng kanyang kamay ang matinding takot sa asawa. Mula ko nagawa kundi iwan siya. Maghapon tuloy akong wala sa mood. Wala na akong ginawa kundi tumanaw sa may labas ng bintana. Nang dumating si Claudio, sinabi ko sa kanya na nagpunta ako sa kabilang bahay. Ano, galing ka dun? Nasisiraan ka na ba, Amor? Paano kung nadatnan ka ni Mang Anton? Hindi mo alam kung paano magalit yun. Alam ko, dahil nakita mismo ng dalawang mata ko kung paano niya saktan si Ate Marisa. Sana naman isipin mo magiging anak natin. Baka mamaya mapano ka dahil sa katigasan ng ulo mo. Gusto ko lang kasing kamustahin si Ate Marisa. Hindi ko naman alam na uuwi agad si Mang Anton. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka nang babalik dun. Ay, oo, huwag kang mag-alala. Hindi na ako pupunta sa kabilang bahay. Yun din naman ang gusto ni Ate Marisa eh. Habang abala kami ni Claudio sa mga gawain sa bahay, wala kasi itong pasok ng araw na yun. Narinig na lang namin ang komosyon sa kalsada. Parang meron nag-aamok. Bigla naman akong kinutuban na baka si Mang Anton yun. Malamang lasing na naman, kaya naghahamon na naman ng away. Naunang lumabas si Claudio, kasunod ako. Sa tapat ng gate namin nagwawala si Mang Anton. Ngumiti pa to nang nakakaloko nang makitang palapit ang asawa ko. Kakasa ka ba sa hamon ko, ha? Mga kababaryo, saan ang pusta nyo? Sa puti o sa pula? Nakikiusap po ako sa inyo, Mang Claudio. Umuwi na po kayo sa inyo. Nakakabulahaw na po kasi kayo eh. Sino ka ba para pagsabihan ako, ha? Akala mo kung sino ka rito, ah? Wala kang karapatan na utusan akong umuwi. Kahit sino dito, walang karapatan para utusan ako. Anton, hindi mo ba siya nakikilala? Siya si Claudio. Ah, ikaw pala si Claudio. Pasensya ka na, ha? Di kita nakakilala eh. Ang laki na kasi nang ipinagbago ng itsura mo eh. Pasensya na kayo, Claudio, ha? Lasing lang ang asawa ko. Ayos lang po, Ate Marisa. Iuwi niyo na lang po ang asawa niyo. Halika nang umuwi. Itulog mo na lang ang kalasingan mo.
Teka lang. Nag-uusap pa kami ni Claudio eh. Tsaka ka na makipag-usap kapag hindi ka nalasing. Hinila na ni Ate Marisa ang asawa niya pero itinulak lang siya nito. Nang matumba siya, minura-mura pa siya ng lalaki habang dinuduro-duro. Wala namang magawa ang mga taong nakikiusyoso. Tila sanay na ang mga to sa ganung eksena. Tumigil lang sa pagwawala si Mang Anton nang dumating ang mga barangay tanod. Sapilitan nila itong pinauwi. Nung gabi maririnig na naman ang ginagawang pambubugbog ng lalaki kay Ate Marisa. Sa pagkakataong yun, mas matagal ang ginagawa nitong pananakit. Hindi ko matiis ang naririnig kong iyak at pagmamakaawa ni Ate Marisa. Kaya naman akma akong lalabas ng bahay namin nang pigilan ako sa braso ni Claudio. Saan ka sa tingin mo pupunta? Bitiwan mo ko! Sasaklolohan ko si Ate Marisa! Ano? Hindi ka pa talaga nag-iisip? Hindi pa sabi ko huwag kang manghialam sa away nilang mag-asawa? Ano? Hahayaan na lang natin na patayin ng lalaking yung sa bugbog si Ate Marisa? Wala na tayong pakialam pa. Wala ka rin palang puso para tumulong. Anong wala? Ilang beses na namin siyang tinulungan ng tiyuhin ko, kahit si Kuya Boyet. Si Ate Marisa lang talaga nagtitiis pakisamahan niyang asawa niya. Tutulungan natin siya. Sige na. Hindi ka ba naaawa sa iyak niya? Baka mapatay siya ni Mang Anton. Hindi, Amor. Huwag na tayo makialam sa problema nila. Kapag nalaman kong pinunta mo si Ate Marisa, mapipilitan akong iuwi ka kina Kuya Boyet. Isipin mo naman yung dinadala mo. Hindi ka ba nag-aalala na baka maapekto ng anak natin? Kaya lang... Magpahinga na lang tayo. Huwag mo nang intindihin naman nadidinig mo. Hindi ganun kadali na baliwalain ang ingay sa kabilang bahay. Bahala ka. Kung ayaw mo magpahinga, basta ako matutulog na ako at maaga pa ang pasok ko. Buong magdamag akong walang tulog. Pero maaga pa rin akong bumangon para ipagluto ng agahan si Claudio. Siguro naramdaman niyang nagtatampo pa rin ako sa kanya. Gusto mo bang ihatid muna kita sa bahay nila Kuya Boyet? Makipagkwentuhan ko muna kay Ate Michelle para hindi ka naiinip dito sa bahay. Dito na lang ako. Marami din naman akong gagawin dito sa bahay eh. O sige, pero huwag mo sana akong susuwayin ha. Para din yun sa ikabubuti mo. Oo, alam ko naman yon. Tsaka napag-isip-isip ko na tama ka. Baka malagay pa sa alanganin ng pagbubuntis ko kung masyado akong papaapekto sa nangyayari kay Ate Marisa. Mabuti naman natauhan ka agad. O paano, alis na ako ha. Ingat ka rito. Sahod ko mamaya. May gusto ko bang pasulubong? Kahit ano, alam mo naman kung anong paborito ko eh. Humalik pa si Claudio sa akin bago siya lumabas. Hanggang sa may pintuan lang ako. Siya na lang din na nagbukas ng gate at nagsara nito. Pagkatapos ko magawa ang mga gawaing bahay, nilaro ko naman si Whitey. Pagsulyap ko sa orasan sa dingding, nakita ko malapit ng magtanghalian. Akma na sana akong pupunta sa kusina na marinig kong may tumatawag sa labas. Agad akong lumabas nang makilalang si Ate Marisa ang tumatawag sa akin. Pwede bang dito muna ako, Amor? Si Anton kasi muntik na niya ako sunugin kanina. Mabuti na lang walang laman yung kahon ng posporo. Oo naman, te. Pasok ka muna. Kagabi pa nga ako nag-aalala sa'yo eh. Pasensya ka na ha. Wala na kasi akong alam na pwede kong lapitan eh. Tama lang na dito ka pumunta. Hayop talaga ang asawa mo. Ngayon lang naman nangyari na muntik na niya akong sunugin. Para siyang may sapi kanina. Ang mabuti pa, te, maligo ka na muna. Baka mapano ang balat mo sa gas. Magkasing katawan lang naman tayo eh. Kasya naman siguro ang damit ko sa'yo. Oo, salamat Amor ha. Naglabas ako ng bagong tuwalya sa kabinet namin. Tsaka ko yun inabot sa kanya. Umiiyak pa rin siya nang pumasok sa banyo. Naghanda naman ako ng maiinom niya. At tinuloy ko na rin ang bala kong pagsasaing. Sigurado kasing wala pa rin kain si Ate Marisa. Ilang sandali lang lumabas na siya ng banyo. Yung duster ko muna ang pinasuot ko sa kanya. Hindi ko mapigilan na makaramdam na naman ng galit.
nang makita ko mga pasa niya sa buong katawan. Gusto mo bang pumunta tayo sa barangay para isumbong ang asawa mo? Huwag na. Lalo lang magagalit sa akin si Anton. Isa pa pag-aayusin lang naman kaming dalawa eh. Bakit hindi mo na lang iwan ang asawa mo? Umuwi ka na sa probinsya nyo. Kung inaalala mo lang ang pamasahe, bibigyan kita. Hindi na ako makakauwi sa amin. Wala na akong mukhang ihaharap sa kanila. Mas lalo ka nga nilang dadamayan dahil sa ginagawa ni Mang Anton na pananakit sa'yo. Hindi mo kasi ko naiintindihan. Isa lang ang nakikita kong dahilan kung bakit hindi mo magawang iwan ang asawa mo. Masyado mo siyang mahal, higit sa sarili mo. Hindi na uso ang martir sa panahon na yon. Ilang beses na niya akong pinagbantaan na papatayin kapag tinangka akong takasan siya. Baka totohanin niya yun kapag nahuli niya ako. Huwag kang matakot, tutulungan ka namin ni Claudio. Kahit makatakas ako kay Anton, wala na rin akong mapupuntahan. Hindi na rin ako makakauwi sa amin. Galit na galit sa akin ang pamilya ko. Kahit ano pa ang nagawa mong kasalanan noon, tiyak na napatawad ka na nila. Walang kapatawaran ang ginawa ko sa kanila, Amor. Dahil walang matinong babae na iiwan ang sariling pamilya niya para sumama sa ibang lalaki. Tama bang naiisip ko? Hindi si Mang Anton ang tunay mong asawa? Oo, sumama ako kay Anton. Iniwan ko mga anak ko. Kaya kung ano man ang nangyayari sa akin, ito na ang karma ko dahil sa ginawa kong kasalanan. Nasubukan mo na ba silang tawagan? Natatakot ako na marinig ang panunumbat nila sa akin. Ang totoo niyan, miss na miss ko na sila. Matagal ko nang pinagsisihan ang ginawa ko sa kanilang pag-iwan, Amor. Kailangang maging matapang ka. Hindi mo malalaman kung napatawad ka na nila kung hindi mo susubukan na tawagan sila. Natutuwag ako, Amor. Hindi pa rin ako makapaniwala sa natuklasan kong lihim ni Ate Marisa. Ngayon mas naiintindihan ko na kung bakit mas gusto niyang magtiis sa piling ni Mang Anton. Naghain ako ng pagkain namin. Nalaman kong kagabi pa pala hindi kumakain si Ate Marisa. Kaya naman gutom na gutom siya. Nakaramdam na naman ako ng habag sa kanya. Ang hirap kasing makikita mo ang kapwa babae na nasa ganong sitwasyon. Sige Amor. Kailangan ko nang umuwi sa amin. Baka malaman ni Anton na nandito ako. Huwag ka nang bumalik sa hayop na lalaking yon. Baka tuluyan ka na niya. Kung sakali man na may mangyari sa akin masama, pwede mo bang tawagan ng pamilya ko? Sabihin mo sa mga anak ko na mahal ko sila. Ibibigay ko sa iyo ang numero ng anak ko. Bakit hindi ikaw ang tumawag sa kanila? Kung alam mo lang kung ilang beses kong sinubukan. Pero lagi akong pinangungunahan ng takot, Atiya. Ay, hindi pa rin kita pwedeng payagang umuwi sa inyo. Hindi mo kilala si Anton. Wala siyang sinasanto kahit babae ka pa. Ayoko may masamang mangyari sa inyo ng magiging anak mo nang dahil sa akin. Hindi ko mapapatawad ng sarili ko. Kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Huwag kang magdadalawang isip na pumunta dito sa amin. Kanina pa balisa si Ate Marisa. Panay din ang silip niya sa labas ng bintana. Nakumbinsi ko rin siya sa huli na wag nang bumalik sa bahay nila. Sinabi kong may mga kakilala ko sa Maynila na pwedeng tumulong sa kanya para makahanap ng mapapasukang trabaho. Pareho pa kami nagulat sa malakas na kalampag ng gate at malalakas na sigaw ni Mang Anton. Kitang-kita naman ang takot sa anyo ni Ate Marisa. Ako na lang ang lumabas para harapin ang lalaki. Kayo po pala, Mang Anton. Ano po bang kailangan ninyo? Alam kong nandito si Marisa. Ilabas mo na siya. Wala po siya dito. Huwag mo na siyang itago. May nakakita sa kanya. Nandito siya pumunta kanina. Umalis na po kayo. Huwag kayong manggulo dito. Hindi ako manggugulo kung ilalabas mo lang ang asawa ko.
Sinabi ko na nga wala siya dito eh. Talaga bang hindi mo ilalabas ang asawa ko? Ha? Ang kulit mo rin ano? Sinabi na wala rito ang asawa mo eh. Talagang ginagalit mo kung babae ka, ha? Bawal kayong pumasok dito! Trespassing kayo! Napatili ako ng sapilitang pumasok si Mang Anton. Hinarangan ko siya ng tangkay niyang pumasok sa loob ng bahay. Pero tinabig niya ako. Nang makapasok siya sa loob ng bahay, inisa-isa niyang buksan ang pinto ng kwarto. Tinatahulan naman siya ni Whitey at tangkang kakagatin. Sinipa pa niya ito na lalong nagpagalit sa akin. Lintik ang aso ka! Huwag mong sasaktan ang alaga ko, kundi magsisisi ka! Huwag mo akong tinatakot, babae. Kita mo nga muntik na akong kagatin sa paa. Bagay lang sa'yo, dahil basta-basta ka lang pumapasok dito sa bahay ko na walang pahintulot. Hindi tayo hahantong sa ganito kung inilabas mo na yung asawa ko. Sinabi ko nang wala siya dito. Ang kulit mo! Irereklamo kita sa ginawa mong to. Ibahin mo ako sa mga taong kilala mo. Nagsisisi ang mga kumakalaban sa akin. Tandaan mo yan! Kahit saan tayo magkita, hindi ako natatakot sa'yo. Nakita mo nang wala dito ang asawa mo. Umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko. Sa tindi ng galit na nararamdaman ko ng mga sandaling yon, hindi ko na namalayan na kung ano-ano na pala ang lumalabas sa bibig ko. Hanggang lumabas na rin ito ng bahay nang hindi pa rin makita si Ate Marisa. Paglingon ko sa gate, malaki ang pagkakabukas nun. At naroon ng mga taong nakikiusyoso sa nangyari. Hinanap ko naman sa loob si Ate Marisa. Pero wala na ito sa kwarto. Nang tingnan ko ang likod ng bahay, napansin ko ang hagdan na nakasandal sa pader. Papuntang kabilang bakod. Natitiyak kung dun siya dumaan. Pagdating ni Claudio, nagtaka ko kung bakit nalaman agad nito ang nangyari. Paano mo nalaman ang nangyari dito? Sinabi ng isang kapitbahay natin. Malayo pa lamang ako eh. Hinarang na ako para ibalitang nangyaring gulo rito. Sinaktan ka ba ng gagong yun? Hindi naman. Nagkasagutan lang kami. Itinulak niya pala ako. Hinarangan ko kasi siya para hindi siya makapasok dito sa bahay eh. Ang kapal naman ng mukha niya para pumasok dito sa bahay natin. Claudio, saan ka pupunta? Hindi ko palalampasin ang ginawa niyang to. Huwag mo na siyang sugurin. Inireklamo ko na siya sa barangay. Hintayin na lang natin na ipatawag tayo. Hindi na mabilang ang reklamo sa kanya. Isinusuka na nga siya eh. Tingnan muna natin. Tsaka tayo gumawa ng ibang hakbang kapag hindi pinansin ang reklamo natin. Sa kahit sa gusto mo, doon ka muna sa bahay ni na Kuya Boyet. Hindi rin ako mapapalagay sa trabaho sa pag-aalala sa iyo eh. Kahit labag sa loob ko, pumayag na rin ako sa desisyon ni Claudio. Na doon muna sa bahay ng kapatid niya. Kinabukasan halatang inaabangan ni Claudio ang kapitbahay namin. Pero hanggang makaalis kami, ni Anino na mag-asawa hindi namin nakita. Makalipas lang ang 3 araw, pinatawag na kami sa barangay. Hindi kami sinipot ni Mang Anton. Ganon din sa ikalawang paghaharap. Pinayuhan naman kami ng kapitan na kami na lang daw ang magpasensya. Tutal kami naman daw ang masigit na nakakaunawa. Hindi naman daw susugod sa bahay namin si Mang Anton kung hindi daw ako nangialam sa away mag-asawa. Tila nagpanting ang tenga ko sa narinig na para bang ako pang sinisisi niya. Kapitan ka bang talaga ha? Alam mo ba ang posisyon na pinasok mo? Para kasing hindi eh. Amor, tama na. Kapitan natin siya. Hindi! Huwag mo akong pigilan. Sasabihin ko kung anong gusto kong sabihin. Palibhasa kasi kumpare niya si Mang Anton kaya kinakampihan niya. Kaya rin lumalaki ang ulo ng taong yon. Kasi malakas ang kapit dito sa barangay. Mabuti pa, umuwi na tayo. Kung hindi mo kayang gampanan ang tungkulin mo, sana naman, alam mo kung paano mamagitan. Hindi yung iba mumukha mo kaagad kung kanino ka kumakampi. Hindi siguro inaasahan ni Kapitan ang mga sasabihin ko. Hanggang kasi makaalis kami. Hindi niya nagawang makapagsalita. Hanggang makauwi, nagingit-ngit pa rin ang kalooban ko. Sana naman hindi mo pinagsalita ng ganun si Kapitan.
Baka mamaya ikaw pa mapasama eh. Wala akong pakialam. Hindi mo ba napansin sa tono ng pananalita niya? Mas kinakampihan niya ang kumpare niya kahit ako ang naagrabyado. Pinatutunayan lang niya na kapag dayo, kahit nasa tama, hindi pakikinggan sa barangay na to. Anong silbi ng barangay na yan? Ano, pang display lang? Huwag ka na magalit. Baka mamaya ay mapasama pa yun sa anak natin eh. Tingnan mo, namumutla ka na. Teka lang, pahingi ng tubig. Medyo nahihilo ako eh. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Maupo ka muna rito. Kukulang ako ng tubig. Ayos lang naman ako. Medyo nahilo lang ako. Napakainit naman kasi ng panahon. Tapos pinapainit pa ang ulo ko. Oh, ito ng tubig mo. Parang gusto ko na tuloy magsisi na dito pa tayo tumira eh. Hindi mo kailangang magsisi. Tahimik naman tayong namumuhay dito. Itong kapitbahay lang natin talaga ang problema. Sa susunod na manggulo pa siya rito sa bahay, hindi ko na talaga palalampasin. Oras na may masamang mangyari dito sa dinadala ko, wala akong ibang sisisihin kundi siya. Huwag mong hayaan na maapektuhan ka ng taong yun. Ako na ang bahala kapag may ginawa pa siyang pamimerwisyo dito sa atin. Sa ikatlong paghaharap sana namin ni Mang Anton sa barangay, hindi na rin kami sumipot. Wala rin naman kasing mangyayari. Kumalat din ang balita sa barangay namin ang tungkol sa ginawa kong pagsagot kay Kapitan. May iba na pumanig sa akin. Meron din namang hindi natuwa. Habang nasa bahay ako ni na Ate Michelle, nagkaroon ako ng pagkakataong tawagan ng numerong ibinigay ni Ate Marisa. Nakausap ko ang panganay na anak niya. At nalaman ko hanggang ng mga sandaling yon, hinihintay pa rin nila ang ina. Wala na daw silang galit sa ina, maging ang kanilang tatay. Ang tanging hiling na lamang nila'y makapiling ang ina. Sinabi kong matagal nang gusto umuwi sa kanila ni Ate Marisa. Natatakot lamang ito na baka hindi siya tanggapin. Hinihingi pa nila ang address ng ina. Pero sabi ko kakausapin ko muna si Ate Marisa. Claudio, pwede bang dito na lang ako sa bahay? Bakit? Nagkaroon ba kayo ng problema ni Ate Michelle? Wala naman. Napakabait ng hipag mo para magkaroon kami ng problema sa isa't isa. Namimiss ko lang dito sa bahay. Pasensya ka na, pero hindi kita mapapayagan. Hintayin mo lang ang day off ko para may kasama ka rito. Pero habang nasa trabaho ko, doon ka muna sa bahay ni na Ate Michelle. Sa tingin ko naman, hindi na mangangahas na manggulo pa dito ang kapitbahay natin. Ni hindi nga magawang dumungaw man lang sa may pinto nila eh. Kahit na, gusto ko maging panatag ako kapag nasa trabaho. Inaalala ko rin kasi tong bahay natin. Tingnan mo, hindi ko na nalilinisan. Alam mo naman na hindi ako sanay na maggulo at madumi ang isang bahay. At isa pa, nahihirapan na rin ako sa pagpaparoot pa rito. Pasensya na pero hindi kita maaaring pabayaan mag-isa rito. Iniisip ko nga kung doon muna tayo kina Kuya Boyet hanggang makapanganak ka eh. Anong silbi na plano natin na bumuo ng sariling pamilya kung hindi naman tayo nakabukod? Pansamantala lang naman eh. Kapag hindi pa rin tumigil ang kapitbahay natin, mapipilitan akong humanap ng ibang matitirhan malayo rito. Nagulat ako sa sinabing yun ni Claudio. Tumutol din ako sa gusto niyang mangyari. Nagtalo pa kami nun pero siya pa rin ang nasunod. Nadun muna ako sa bahay ng bilas ko habang nasa trabaho siya. Tuluyan na kaming hindi nagkita ni Ate Marisa. Isang umaga na walang pasok si Claudio. Bigla na lang sumulpot si Mang Anton sa labas ng gate namin na tila maamong tupa. Anong ginagawa niyo rito? Ganun ba talaga kakapal ang apog niyo para magpakita sa amin? Pagkatapos ng ginawa niyo? Ay, kaya nga ako nandito para humingi ng dispensa sa inyong mag-asawa eh. Matagal ko nang gustong pumunta rito. Ay kaya lang nauunahan ako ng hiya eh. Amor, pasensya ka na ha. Mainit lang talaga ang ulo ko nun eh. Huwag na po ninyong uulitin na basta nalang pumasok sa bahay namin at manggulo. Oras na ginawa niyo yun ulit, hindi ko na yung palalampasin pa. Sa akin kayo mananagot. Oo Claudio, hindi na talaga mauulit. Pangako yan. Mang Anton, pwede bang malaman ang kalagayan ni Ate Marisa? Ha? Ay, nasa bahay. Abala sa kanya mga pananim. Sana naman po, huwag niyo na siyang sasaktan.
Maawa na kayo sa kanya. Ay, hindi na naman kami nag-aaway. Mahal ko naman ang asawa ko eh. Pasensya na talaga sa abala namin sa inyo. Ewan ko ba? Parang hindi ko maramdaman ng sinseridad sa paghingi ng paumanhin ni Mang Anton. May kakaiba sa kilos niya at kislap ng mga mata. Mas lalo tuloy akong hindi mapalagay. Samantala na makabalik si Mang Anton sa bahay nila, galit na sinipa pa nito ang upuan na dahilan para matumbay yun. Takot namang napasiksik si Ate Marisa sa isang tabi. Ugh! Akala mo kung sino? Napakayayabang! May araw din sa akin ang dalawang yon. Eh sino bang tinutukoy mo? Eh sino pa ba? Yung kapitbahay natin mag-asawa. Galing ka sa kanila ngayon? Oh! Ayun kasi yung utos sa akin ni kumpare. Humingi daw ako ng dispensa sa mag-asawa. Bakit naman sinabi sa'yo yun ni Kapitan? Eh nasira raw ang reputasyon niya nung sagot-sagutin siya ng babaeng buntis na yun. Marami na kasimpatya sa kanya. Tama naman kasi ang sinabi ni Amor sa Kapitan natin. Nakakabilib ang ginawa niya nang sabihin niya yun sa harapan ng Kapitan. Ano? Ika nga? Ha? Ganun ba? Ha? Bumibilib ka sa babaeng buntis na yun? Aray ko, Anton! Ang buhok ko! Ikaw ha? May atraso ka pa sa akin. Dinadagdagan mo na naman? Maawa ka sa akin, Anton! May bali pa nga ako eh. Huwag mo naman ako saktan ngayon. Hindi ako papayag na hindi makaganda sa lintik na buntis na yun. Tignan ko lang kung mangialam pa siya sa susunod. Anong gagawin mo kay Amor? Maawa ka naman sa buntis, Anton. Ako na lang ang pagbuntunan mo ng galit. Huwag kang makialam sa akin. Dahil pareho kayo malilintikan ng babaeng buntis na yun. Nung araw na hinatid ako ni Claudio sa bahay ng kapatid niya, hindi na muna namin nun sinama si Whitey. Nag-iwan na lang ako ng pagkain at tubig niya sa kulungan. Nahihirapan na kasi ako nun sumakay sa motor at hawak pa siya. May kabigatan na rin kasi ito. Nung hapong umuwi kami, dumaan pa kami sa nag-iihaw para bumili ng ulam nito. Pag-uwi sa bahay, una ko napansin na bukas ang kulungan nito. Agad kong hinanap si Whitey. Ganun na lang ang sinda ko na makita itong nakahiga sa tapat ng pinto namin. Habang bumubula ang bibig. Nang lapitan ko siya, matigas na ito. At dilat ang mga mata. Nangangatal ang buong katawan ko sa matinding galit. Nasisiguro ko kasi na sinadya ang pagkamatay nito. Natitiyak kong nilaso lang alaga natin, Claudio. Wala ngang dudang nalason siya. Pero sino naman kayang gagawa nito kay Whitney? Pati ba naman aso na walang kalaban-laban ni pagtitripan pa? Sino ba bang gagawa kundi ang demonyo nating kapitbahay? Sabi na nga be, kaduda-duda yung paghingi niya ng dispensa sa atin. Wala tayong ebidensya kung siya nga ba talaga may kagagawan. Madali niya tayo mababaliktad. Siya lang naman may matinding galit sa atin eh. Paano mo may papaliwanag na nakalabas ng kulungan ng alaga natin, ha? Tapos, may naiwan pang kapiraso ng karne sa tabi niya. Sadya talagang nilaso ng alaga natin at saka iniwan mismo sa harap ng pinto natin. Eh kung siya nga, dapat mas mag-ingat tayo. Baka ikaw naman ang gawan niya ng masama. Gawin niya lang. Bigyan niya ako ng dahilan. Matinding galit ang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Kitang-kita yun sa pananalim ng mga mata ko. Nang sumunod na araw pagkahatid sa akin ni Claudio, nagpaalam naman ako sa bilas ko na may kailangan lang bilhin na gamot para sa pagbubuntis ko. Wala siyang kaalam-alam na babalik ako sa bahay namin. Sakto naman na nagbubukas ako ng gate nang biglang lumabas sa kabila si Mang Anton. Bahagya pa siyang nagulat. Pero napalis din naman at napalitan ng nakakalokong ngiti. Sigurado na ako na ikaw ang lumason sa alaga naming aso. Hoy babae, huwag mo nga ako pinagbibintangan, ha? Baka gusto mong ireklamo kita sa barangay. Mabuti pa nga, baka sakaling sumipot ka. Ang yabang mo talagang buntis ka, ha? Eh ikaw, matapang ka lang kapag wala si Claudio. Anong sabi mo?
Ito ang tatandaan mo. Malapit ka ng bumingo sa akin. Isang-isa na lang. Anton! Pumasok ka nga sa loob, Marisa. Huwag kang makialam dito. Maawa ka naman kay Amor. Buntis siya. Pabayaan mo na lang sila mag-asawa. Talaga bang wala kang gagawin kundi kampihan sila, ha? Wala naman akong kinakampihan eh. Ang akin lang, pabayaan mo na sila. Wala naman silang ginagawang masama. Sa lagay na yan, hindi mo pa sila kinakampihan? Pumasok sa loob. Doon tayo magtuos. Oo, papasok na. Noon ko lang ulit nakita si Ate Marisa. Mas marami na itong pasa at sugat sa katawan. Malaki rin ang ibinagsak ng katawan nito. Hinila ni Mang Anton ang asawa sa loob ng bahay. Alam kong may hindi magandang mangyayari kay Ate Marisa. Habang nasa loob ng bahay, dinig ko ang iyak niya at mga sigaw. Nang masilip ko na umalis na ang asawa niya, dali-dali akong pumunta sa kabilang bahay. Wala na akong pakialam kung may makakita man sa akin. Naabutan kong nakahandusay sa sahig si Ate Marisa. Ate Marisa! Gumising ka, ate! Amor, anong ginagawa mo rito? Baka dumating si Anton. Kaalis lang niya. Jack, mamaya pa siya uuwi. Hindi ka na dapat nagpunta rito. Tama ng pagtitiis mo. Iwan mo na siya. Maawa ka naman sa sarili mo. Bumalik ka na sa totoo mong pamilya. Wala na akong babalikan na pamilya. Alam mo yan. Hindi yan totoo. Matagal ka na nilang hinihintay. Napatawad ka na rin nila. Nakausap ko ang panganay mong si Archie. Totoo ba yan, Amor? Nakausap mo ang anak ko? Opo, te. Sige na, bumalik ka na sa kanila. Tutulungan kita. Ang mga anak ko, nasasabik na akong makita at mayakap kayo. Nang araw na yun, isinama ko si Ate Marisa sa bahay ng bilas ko. Labis naman ang awa ni Ate Michelle nang makita nito ang kalagayan niya. Magkatulong naming ginamot si Ate Marisa. Nakatulog pa nga ito dahil sa matinding sama ng pakiramdam. Nang dumating si Claudio, nagulat ito nung una. At parang nagalit sa ginawa ko. Pero nang makita nito ang kalagayan ni Ate Marisa, nahabag din siya sa babae. Magpapagaling lang siya tapos uuwi na rin sa kanila. Hindi naman kasi pwede na umuwi siya sa kanila na ganyan ang kalagayan. May nakakalambang nandito si Ate Marisa? Hindi ako sigurado kung may nakakita na inilabas ko siya sa bahay nila. Ang mabuti pa, huwag na muna tayong bumalik sa bahay. Hahakutin ko na yung mga gamit natin. Pasensya ka na kung hindi ko sinunod ang sinabi mo na huwag nang mangialam sa kanila. Sobrang naaawa na kasi ako kay Ate Marisa eh. Bilang babae, hindi ko matiis na nahihirapan siya. Naiintindihan naman kita eh. Tama lang ang ginawa mo na tulungan siya. Salamat at naintindihan mo na rin ako. Hindi na ako isinama ni Claudio na bumalik sa bahay namin para kunin ang ilan naming gamit. Sakto nung kinakarga na niya sa motor ang mga nakuha niyang damit, nang lumabas si Mang Anton sa kabilang bahay. Mukhang naghahakot ka ng gamit ah. Oo, pansamantala na dun muna kami sa bahay ng kapatid ko. Baka kasi mapanak ang asawa ko nang wala sa oras. Dahil sa pagkamatay ng alaga nyo, masyado naman maramdamin ng asawa mo. Para aso lang eh. May puso kasi ang asawa ko. Tsaka mabuti na rin na ilayo ko siya. Baka kasi hindi ako makapagtimpi. Makagawa ko ng isang bagay na pagsisisihan ko sa uli. Sige. Naalala ko, may gagawin pa pala ako. Nakakaramdam din pala ng takot si Mang Anton. Sa palagay ko sadyang duwag ito sa ibang tao. Kay Ate Marisa lang siya matapang dahil hindi ito lumalaban sa kanya. O di kaya kapag nakakainom. Ngayon ko lang din napagtanto. Matapang lang siya kapag alam niyang nasa tabi lang ang asawa. Ilang araw pa noon na masama ang pakiramdam ni Ate Marisa. Gusto sana namin siyang dalhin sa ospital.
Pero ito mismo ang tumatanggi. Masyado ko na kayong naaabala. Simpleng trangkaso lang naman to eh. Huwag ka nga pala masyadong maglalalapit sa akin, baka mahawa ka. Huwag kang mag-alala, ate. Malakas ang resistensya ko. Hindi ako madaling mahawa. Salamat nga pala sa inyo ha. Mula nang nag-umpisang saktan ako ni Anton, ngayon lang meron tumulong sa akin. Madalas ayaw nilang mangialam. Ang mga taong yon, hindi alam ang salitang pakikipagkapwa-tao. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, hindi pa ako makakakita ng pag-asa. Magpagaling ka, Ate Marisa, para makauwi ka na sa inyo. Huwag mong sayangin ang ibinigay sa iyong pagkakataon para makasama mo ulit ang pamilya mo. Oo, hindi ko sasayangin. Babawi ako sa kanila sa ilang taong kong pagkakawalay sa kanila. Ilalaan ko na sa kanila ang natitira ko pang taon sa mundo. Sa loob ng ilang araw nakikita kong pilit lumalaban si Ate Marisa. Determinado siyang gumaling agad. Natutuwa naman kami mag-asawa dahil unti-unti na siyang nakakabawi. Gusto na sana niyang bumiyahe na, pero hindi pa namin mapayagan. Gusto kasi namin tuluyan na siyang magaling bago umuwi sa kanila. Nag-aayos ako noon ng mga gamit. Nang takot na lumapit sa akin si Ate Marisa. Amor, nakita ko si Anton malapit dito sa bahay. Mukhang nagmamanman siya sa atin. Hindi kaya alam na niya na nandito ako. Hindi niya pa alam. Nagbabaka sakali lang yun na baka makita ka dito. Mabuti na lang hindi ka naglalabas ng bahay. Anong gagawin natin? Puro tayo babae dito, baka bigla niya tayong pasukin. Huwag kang matakot. May iba pang kamag-anak si Claudia sa paligid. Kung sakali man na may gawin siyang hindi maganda, makakahingi agad tayo ng tulong. Hindi katulad sa kabilang bahay. Walang pakialam ang mga tao dun. Palibasa kasi yung mga tao dun kung hindi takot. Kampi kay Anton. Dahil siya ang lehitimong taga rito. Lalabasin ko lang siya, Ate Marisa. Ayoko kasi naaaligid-aligid siya dito sa bahay eh. Huwag ka na lumabas. Baka mamaya ay kung anong gawin niya sa'yo. Hindi naman ako takot sa kanya. Basta, dito ka lang. Amor! Pilit pa rin akong pinipigilan ni Ate Marisa. Pero mas nanaigang kagustuhan kong lumabas. Paglabas ko ng pinto, agad kong natanaw si Mang Anton. Tinitigan ko siya, tinintay makalapit. Mukhang lasing ito dahil hindi tuwid ang lakad niya. Lalo ko napatunayan na tama ang hinala ko na maamoy ko ang alak sa katawan niya. Ano na naman ba ang ginagawa mo dito? Hindi niyo ba talaga ako bibigyan ng katahimikan? Hanggat hindi mo nilalabas ang asawa ko, hindi ko ibibigay ang katahimikan na hinahanap mo. Mukha ba akong hanapan ng nawawalang asawa, ha? Bakit hindi mo kaya tanungin niyang sarili mo kung bakit nilayasan kayo ng asawa mo? Alam mo, kaya siya nagkaroon ng lakas ng loob na layasan ako dahil sa pansusulsul mo. Tarantado pala kayo eh. Ilang taon yun ang binubugbog si Ate Marisa? Sa tingin niyo kaya hindi pa siya matatauhan? Uy, kasalanan din naman niya kung bakit siya nasasaktan eh. Kahit ano pa ang dahilan, wala kayong karapatan na saktan si Ate Marisa. Hoy, huwag mo nga akong pangaralan tungkol sa mga karapatan na yan. Sa pagsasama namin, ako lang ang batas. Kaya ikaw, ilabas mo na ang asawa ko. May nakakita sa'yo na pumasok sa bahay namin nung araw na mawala si Marisa. Kaya ikaw lang ang pwedeng tumulong sa kanya. Ha? Pwes, hindi niyo na makikita ang asawa niyo. Wala na siya dito. Bumalik na siya sa totoo niyang pamilya. Anong ibig mo sabihin? Tuluyan ka nang iniwan ni Ate Marisa. Bumalik na siya sa pamilya niya. Huwag mo nga akong pinaglululoko ha. Paano siya tatanggapin ng asawa niya? Iniputan niya sa ulo yun. Iniwanan niya ang mga anak niya para sa akin. Gago lang tatanggap sa kanya ulit.
Tinanggap ulit siya ng pamilya niya. Gusto nilang makasama muli si Ate Marisa. Ganon ang tunay na pagmamahal. Handang magpatawad gaano man kalaki ang kasalanang nagawa ng isang tao. Hindi ako naniniwala sa'yo. Tumamig ka dyan! Marisa, alam ko nandyan ka. Uwi na tayo, mahal. Hindi ka ba talaga makaintindi, ha? Wala dito ang asawa mo. Kung doon sa kabila hindi ka natatakot magwala, ibahin mo dito. May mga malasakit ang tao dito. Ang nakakalokong ngiti sa labi ni Mang Anton ay biglang napalis. Nanalim din ang mga mata nito sa pagkakatitig sa akin. Hindi naman ako nagpatinag. Nang akala kong wala na siyang sasabihin, tatalikod na sana ako. Nang bigla siyang nagsalita na puno ng pagbabanta. Kung ayaw mong matulad sa alaga niyong asong asawa mo, ilalabas mo si Marisa. Alam ko hindi pa siya nakakalis. Tama pala talaga ako. Ikaw ang lumasong kay Whitey. Ganyan ang napapala ng mga katulad mong pakialamera. Wala kang karapatan na lasunan ng alaga namin. Wala siyang kinalaman sa away natin. Hayop ka talaga. Animal! Hoy, ganun din ang gagawin ko sa asawa mo. Oras na nakipagmatigasan ka sa akin. Huwag mo akong takutin. Hindi mo ako kilala. Bakit? Sino ka ba? Asawa ka lang naman ni Claudio. Dahil sa pagsigaw ko nakuha ko na ang atensyon ng mga kapitbahay namin. May ilan sa kanila itinaboy ang lalaki. May ilan pa na binantaan nito na huwag gagawa ng gulo doon. Dahil baka pagsisihan nito. Ang ilan sa mga nandun ay mga kamag-anak ni Claudio. Napilitan namang umalis na si Mang Anton. Nang makitang pinalibutan na siya ng mga taga roon. Kahit nagpupuyos ang kalooban ko, nagawa ko pa rin magpasalamat sa mga kapitbahay bago pumasok ulit sa bahay. Tama ang hinala ko na siya ang lumason sa alaga kong si Whitey. Patawarin mo ko, amor. Ilang beses ko siyang pinigilan na huwag idamay ang alaga niyong hayop. Pero pinagbuhatan lang niya ako ng kamay. Ngayon naman, gusto niyang saktan ng asawa ko. Punong-puno na talaga ako sa kanya. Kasalanan ko ang lahat ng to. Hindi sana kayo maghugulo ng ganito nang dahil sa akin. Habang pinagmamasdan ko ang pag-iyak ni Ate Marisa, isang malagim na balak naman ang pumasok sa isipan ko. May imbing ngiti pa ang gumuhit sa mga labi ko. Nung dumating si Claudio nung hapon, sinabi ko agad sa kanya ang nangyari. Naggalit naman ito at gustong sugurin si Mang Anton. Sinabi ko lang ito sa'yo para maging handa ka kung sakaling may gawin nga siyang hindi maganda. Bakit ko pa siya hihintay na mauna? Susugurin ko na siya sa kanila. Tapos ano? Ikaw ang mapapasama? Alam mo namang malakas siya sa barangay eh. Hindi ako makakapayag na basta na lang siya magbabanta sa atin. Palagay ko, hanggang pagbabanta lang ang kaya niyang gawin. Malakas lang ang loob niya kapag nasa tabi niya si Ate Marisa. Kaya pilit niya itong pinababalik. Ilang araw na ang nakalipas. Wala pa rin ginagawang hakbang si Mang Anton. Tila tama nga ang sa pantaha ko. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga ginawa niya. May palagay akong tuluyan lang matatahimik si Ate Marisa kapag nawala na si Mang Anton. Maging ang maliit naming barangay. Sa binabala ko sa kanya makakaganti na rin ako. Nagpaalam ako sa bilas at kay Ate Marisa na pupunta lang sa health center. Hindi nila alam bumalik ako sa bahay namin. May mga gamit pa kasi ako natira doon. Kabilang ang gamit sa barang. Pagpasok ko sa loob agad kong kinuha ang lumang libro na kinasusulatan ng lahat ng uri ng kulam at barang. Sa isang pahina ang mga nakalarawan doon ay mga iba't ibang insekto. Tila nagkaroon yun ng mga buhay. Agad ko silang inilagay sa isang garapon. Nagsagawa ako ng isang orasyon para sa matinding barang na gagawin ko. Gamit ang mga insekto.
Muli ko ring inalala ang mga ginawa ni Mang Anton. Habang nagsasalimbayan yun sa isipan ko, pinupuno naman ito ng galit ang puso ko. Umuwi na rin ako pagkatapos kong maisagawa ang plano ko. Pagdating ko sa bahay, nadatnan kong nandun na si Claudio. Ang aga mo namang umuwi ngayon. Nag-half day na lang talaga ako ngayon. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko eh. Pumunta ka nga daw sa health center. Bakit parang ang tagal mo? Ha? Ay, dumaan pa kasi ako sa bahay natin. May kinuha lang akong ilang gamit doon. Kanina nga pala, nakasalubong ko si Mang Anton. Nakikiusap siya kung pwedeng ilabas na raw natin si Ate Marisa. Anong sinabi mo? Kako wala tayong kinalaman kung nasa si Ate Marisa. Kaya nagwala na naman. Pasensya na kayo ha. Pati kayo nadamay sa problema ko. Naisip ko na baka pwede kong kausapin si Anton bago ko umuwi sa amin. Huwag niyo na pong tangkay na lumapit sa taong yon. Baka kung ano pa ang gawin niya sa inyo. Kesa naman sa kayo ang ginugulo niya. Hanggang doon na lang po ang kaya niyang gawin. Hindi niya kami pwedeng saktan ng asawa ko. Tama po si Claudio. Ang intindihin niyo na lang ay yung paggaling ninyo. Naging tahimik naman ang mga sumunod na araw. Wala na rin kaming nabalitaan pa kay Mang Anton. Ako lang kasi nakakaalam sa totoong nangyayari dito ngayon. Pinayuhan ko din si Ate Marisa na pwede na siyang lumabas ng bahay para masikatan ng araw. Labis naman ang pagtataka nito sa akin. Kung inaalala po ninyo si Mang Anton, hindi na kayo noon guguluhin pa. Bakit mo naman nasabi yan? May nalalaman ka ba sa nangyayari sa kanya ngayon? Wala naman, naisip ko lang dahil ilang araw na siyang hindi nagpaparamdam. Baka sumuko na siya sa paghahanap sa inyo. Sa totoo lang kahit marami siyang ginawa sa akin na masama, hangad ko pa rin na magbago siya. Para din yun sa kanya. Ang mga katulad niya ay wala ng pag-asang magbago pa. Sagad na hanggang buto ang kasamaan niya. Kahit nangangamba, sinunod pa rin ni Ate Marisa ang payo ko na magpaaraw. Minsan magkasama kaming naglalakad sa tapat ng bahay namin. Wala na rin pakialam nun si Ate Marisa. Kung may makakita sa kanya at magsumbong kay Mang Anton. Ilang araw na lang naman aalis na siya. Amor, kapag umuwi ka sa atin, wag mong kalilimutan na dalawin ako ha. Gusto ko kasing makilala mo ang pamilya ko. Huwag ka mag-alala, te. Hindi ko kakalimutang dalawin ka sa inyo kapag umuwi kami ng asawa ko. Alam mo, ngayon lang ako lumabas na may kumpiyansa sa sarili ko. Yun bang wala akong kinatatakutan? Hindi mo kailangang matakot pa. Wala nang mananakit sa'yo. Nang titigan ako ni Ate Marisa, umiwas naman ako ng tingin. Kinakabahan kasi ako na baka mabasa niya sa mga mata ko na meron akong tinatago. Habang nasa labas kami, isang kakilala ni Ate Marisa ang dumating. Nung una nangangamusta lang ito. Sa huli sinabi rin ito ang pakay. Ilang araw na raw may sakit si Mang Anton at walang nag-aalaga rito. Hanggang makaalis ang kakilala nito ay tulala pa rin siya. Nagulat na lang ako nang bigla siyang tumawa na para bang naloloka na. Halos maiyak na rin ito sa kakatawa. Kinakabahan ako sa'yo. Ano bang nakakatawa sa sinabi ng babaeng yun? Yung mismong sinabi niya tungkol kay Anton. Dumating na rin kasi ang karma niya. At tagal ko naghintay na maparusahan siya sa ginagawa niya. Akala ko pa naman, ako lang ang pinaparusahan dahil sa ginawa kong pag-iwan sa pamilya ko. Pero dumating na rin ang karma niya. Hahayaan na muna kita, ate. Alam ko matagal mo nang kinimkim ang ganyang damdamin dyan sa dibdib mo. Pasensya na ha. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko. Nang kalmado na si Ate Marisa, hindi na rin ako nagulat nang sabihin niya na gusto niyang makita si Mang Anton sa huling pagkakataon. Gusto lang daw niyang makita ang kalagayan nito. Hinayaan ko lang din siya sa gusto niyang gawin. Baka kasi yun na rin ang huling beses na magkikita sila ni Mang Anton. Nang dumating sa dating tirahan nila si Ate Marisa,
Nagkalat sa paligid ang iba't ibang klase ng basura. Mga plato at baso na hindi nahugasan. Tumuloy na siya sa dati nilang kwarto. Nadatnan nga niya doon ang asawa na nakahiga. Marisa, asawa ko. Mabuti dumating ka na. Sinong tumitingin sa'yo habang nakaratay ka? Minsan, dinadalhan ako ng pagkain ng mga pamangkin ko. Ngayon nandito ka na. Meron na mag-aalaga sa akin. Hindi ako nandito para alagaan ka. O bumalik dito sa bahay mo. Bakit? Bakit ka nandito kung hindi ka naman pala babalik? Gusto ko lang na makita ang kalagayan mo. At magpaalam na rin. Hindi mo magagawa na iwan ako. Nakikita mo naman tong kalagayan ko. Lalayasan mo pa ako? Bago ka pa namang magkasakit, nakaplano na kitang iwan. Hindi na magbabago ang isip ko. Nagmamakaawa ako sa'yo, Marisa. Huwag mo akong iwan. Pangako, magbabago na ako. Hindi na kita sasaktan. Huli na ang lahat. Sana maging aral na sa'yo ang nangyari. Hindi sa lahat ng oras lagi kang malakas. Sana yung lakas mo inilaan mo na lang sa pagtatrabaho. Hindi sa pananakit sa akin. Baka nasa tabi mo ko ngayon. Akala ko ba mahal mo ko? Akala ko nung sumama ko sa'yo ibibigay mo ang pangarap kong buhay. Tinalikuran ko ang asawa ko at mga anak para sa'yo. Yun pala kalbaryo lang ay ibibigay mo sa akin. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pangako ko sa'yo, tutuparin ko ng lahat ng mga sinabi ko noon. Paano mo matutupad yun? Ni hindi ka nga makabangon dyan sa hinihigaan mo. Ilang taon ako nagtiis at gabi-gabing pinagdasal na sana magbago ka. Hanggang sa sumuko na lang ako. At tanggapin na lang na karma na ang nangyayari sa akin. Nakikiusap ako sa'yo, Marisa. Saktan mo na rin ako kung gusto mo. Tatanggapin ko. Huwag mo lang akong iwan. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Hindi na ako magtatagal. Huwag, Marisa. Mahal kita. Huwag mo akong iwan. Marisa! Habang inilalagay ni Ate Marisa ang mga damit sa bag, panay naman ng iyak at pagmamakaawa sa kanya ni Mang Anton. Nakakaramdam naman siya ng awa. Pero mas pinanaig niya ang kagustuhan na makalaya rito. Bago lumabas ng bahay, sinulyapan pa ni Ate Marisa ang lalaki. Puro sugat at nana ang buong binti nito. Tila ba kinakain ng laman nito at kita na ang mga buto. Tila ang makisig nitong pangangatawan ay biglang naglaho. Humpak na rin ang pisngi nito at nanlalalim ang mga mata. Marisa! Huwag mo akong iwan! Parang awa mo na! Kung pinahalagahan mo lang sana ako, baka kahit nasa ganyan ka ng kalagayan, aalagaan pa rin kita. Parang batang pumapalahaw ng iyak si Mang Anton. Nang lumakad palabas ng bahay si Ate Marisa, walang lingon-likod na nilisan niya ang bahay. Na ilang taon din saksi sa lahat ng paghihirap niya. Pagdating sa amin, umiiyak na napayakap siya sa akin. Malaya na ako kay Anton. Hindi na niya ako masasaktan kahit kailan. Oo ate, sa wakas makakasama mo na ang pamilya mo. Paano kaya ako makakabayad sa'yo ng utang na loob? Hindi ako naghihintay ng kapalit ate. Ang mahalaga sa akin, yung natulungan kita. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng mga ginawa mong tulong sa akin habang nabubuhay ako.
Kinabukasan na ang alis ni Ate Marisa. Kaya naman daw niyang bumiyahe ng mag-isa. Ibinigay ko na rin sa kanya ang baon niyang pera. Bakas naman ang pag-aalala sa mukha ni Claudio nang dumating galing trabaho. Kailan ang alis na Ate Marisa? Bukas ng tanghali, bakit? Sa tingin ko kailangan mas maaga nang umalis ni Ate Marisa. May kumakalat kasing balita dito sa lugar natin. Anong balita? May bumabarang daw kay Mang Anton. Iniisip ng kamag-anak niya, baka si Ate Marisa. Ang kikitid naman ng utak nila. Kung may alam si Ate Marisa sa barang, sana noon pa niya ginawa. Eh di sana tapos na ang problema niya. Ang payo sa akin ng kaibigan ko rito, paalisin na natin si Ate Marisa. Baka raw kasi dito sumugod ang mga kamag-anak ni Mang Anton. Agad kong kinausap si Ate Marisa. Kinabakasan din ito ng pag-aalala sa mga sinabi ko. Sa huli nagdesisyon kaming sa ibang lugar na lang siya magpalipas ng gabi. Habang hinihintay ang pag-alis niya. Tama naman ang asawa mo. Baka madamay pa kayo. Malamang tagagawa ni Mang Anton ang kumakalat na balita. Kahit ako kumbinsido na binabara nga si Anton. Hindi pangkaraniwan ang sakit na dumapo sa kanya. Pero sino kaya ang gagawa nun sa kanya? Hindi naman nila kayang patunayan. Malinis ang konsensya ko. Karma na ang nangyayari sa kanya. Naging madamdamin ng paghihiwalay namin ni Ate Marisa. Sa maikling panahon kasi, naging malapit kami sa isa't isa. Pero masaya na rin ako na sa wakas. Makakabalik na rin siya sa totoo niyang pamilya. Ang asawa ko't si Kuya Boy at ang naghatid sa kanya sa bahay ng isang kaibigan. Nahanda ring tumulong sa mga kababaihang inaabuso. Mula doon sila na ang bahalang maghatid kay Ate Marisa sa sakayan. Salamat naman at tapos na ang problema ni Ate Marisa. Oo nga, matindi rin ang mga pinagdaanan niya. Siya nga pala, may balita ka ba kay Mang Anton? Dumalala na daw ang kalagayan niya. Hindi na rin tinangka ng pamilya na dalhin sa doktor. Hindi na rin daw kayang gamutin ng albularyo. Huli na daw ang lahat eh. Bara nga daw ang ginawa sa kanya. Punong-puno daw ng insekto ang loob ng tiyan nito. At kung saan-saang butas daw lumalabas. Tama lang ang nangyari sa kanya. Kabayaran sa mga ginawa niya kay Ate Marisa, sa atin at kay Whitey. Nabalitaan na lang namin na buhay pa si Mang Anton ay inuuod na ang buong katawan nito. Nagmamakaawa na raw to sa pamilya na tapusin na ang paghihirap niya. Huling nabalitaan namin, ibinaon na raw ng buhay ng pamilya niya ang katawan nito sa lupa. Hindi namin matiyak kung may katotohanan nga ba ang balitang yun. Pero ilang linggo rin naging usap-usapan yun. Hanggang sa kusa na siyang namatay. Dumating na rin ang kabuanan ko. Naroon ang takot ko na baka balikan ako ng karma. Dahil sa ginawa ko kay Mang Anton. Pero sa awa ng Panginoon, ligtas ko na ipanganak ang anak namin ni Claudio. Hindi naman ako likas na masama. Nadala lamang ako ng matinding galit. Wala rin akong pinagsabihan ng kaalaman ko sa barang. Naminana ko pa sa aking lola. 1 taon na ang anak namin. Nang umuwi kami sa probinsya ko. Muli kami nagkita ni Ate Marisa. Kitang-kita sa kanya ang kaligayahan at pagiging kontento sa buhay na siyang nararamdaman ko sa piling ng asawa at anak ko. Wakas. Lumabas kung sino matapang dyan! Hinahamon ko kayo! Ano?